usapang SSS po tayo ngayong umaga. Sa mga hindi pa miyembro ng SSS, alamin po natin kung bakit nga ba mahalagang maging miyembro nito at kung ano ang mga benepisyong hatid ng SSS. Ngayong pong umaga, muli natin makakasama si Ma'am Cecil Mercado, ang Social Security Officer 4 ng Media Affairs Department ng SSS. Ma'am Cecil, good morning. Yes, good morning Audrey at syempre sa ating mga televiewers ng Good Morning Pilipinas dito sa PTV4. Magandang umaga po sa inyo. Okay, ito pong balikan po natin yung basic na dapat malaman ng ating mga kababayan patungkol sa pagiging miyembro ng SSS. Ano po ba ang kahalagahan nito at ano po ang mandato ng Social Security System? Actually, nung pinatupad, Audrey, yung Republic Act 1161 noong September 1, 1957, ay ito'y naglalayon talaga na i-cover yung ating mga pribadong sektor ng mga manggagawa na mabigyan po ng ating social security protection. So, in times of contingencies, ano ba yung contingencies? Yung sa oras ng kanilang pangangailangan, bunsod ng halimbawa, pagkakasakit, pagkabalda, yung panganganak, pagkamatay, yung pagre-retiro, at syempre, yung ating benepisyo din, yung sa retirement. So, yun basically yung mandate ng SSS, yung mabigyan sila ng social security protection habang sila ay nagtatrabaho sa mga employers nila. 2016 na po ngayon. Ang bansa natin ay may kasalukuyang sitwasyon, ano? At bakit po mahalaga, especially dun sa mga kabataan ngayon, ano, na papunta na sa adulthood na maging miyembro ng SSS? Kasi lahat ng social security institution sa buong mundo, Audrey, talagang ito yung mandate natin, yung mabigyan ng protection yung ating mga manggagawa. So basically, dito sa atin, sa Pilipinas, napakahalaga na maging miyembro ng SSS kasi ito yung ating future investment in terms of halimbawa yung sa ating retirement. So basically, yun ang nilulook forward ng every member natin. At saka ito ay merong intergenerational or cross-subsidy kung saan halimbawa at this time mga bata pa tayo. So tayo yung nagsasubsidize doon sa mga healthy, sa mga sick, ganyan, tayong mga healthy doon sa mga sick. Tapos doon sa mga disabled, tayo yung nag-subsidize sa kanila. So in terms na pagdating naman natin ng retirement, itong mga batang ito, yung nag-subsidize sa atin. So generally, ito yung ating mandate talaga na mabigyan ng protection, social security protection yung ating mga workers. Okay, Ma'am Cecil, yung mga interesado na nanonood ngayon, ano, na medyo hindi pa masyadong maalam kung paano yung proseso ng pagiging miyembro ng SSS, ano po bang requirements at paano po yung proseso? Actually, Audrey, halos lahat naman ng Pilipino ay pwede nating i-cover. Banggitin ko lang, so kung halimbawa mga non-working spouse, pwede na rin to. Sabi nila, di ba, ay, nasa bahay ka lang, wala kang trabaho. So, pwede din itong mga non-working spouse natin, voluntary in nature lang yung coverage nila. At syempre, itong ating mga OFWs, pwede din sila na makover under the voluntary program din. At syempre, itong ating mga house helpers, syempre. At saka yung kanilang mga employers, basically. And doon naman sa employed members, itong mga empleyado nga na nasa pribadong kumpanya. At ang pinaka-importante din dito, Audrey, yung ating mga employers and at the same time, yung ating informal sector worker groups. So, ito yung mga market vendors. So, ang pinakakailangan lang talaga ay sila ay merong Form E1. Ito yung personal record form na kanilang fill-upan at kailangan talaga meron silang birth certificate, yung NSO copy nun. So, generally, ayun yung ating mga basic requirements. Kung wala naman nung birth certificate, yung baptismal certificate ang kailangan. At i-check lang doon kung halimbawa sila ay self-employed, kung meron din silang sariling negosyo, then yun po yung yung ating pinaka-primary requirement to register with us, SSS, sa SSS. Alam niyo, Ma'am Cecil, dun sa mga malalayong lugar, yung talagang baryo dito sa ating bansa, meron silang misconception na kapag miyembro ka ng SSS, yun lang yung mga taong may trabaho na regular o kaya empleyado ng isang kumpanya. Pero
yun ang kanilang paniniwala na nais natin baguhin dahil sabi mo nga, maging yung mga tricycle driver, yung mga house helper, maaari na maging membro ng SSS sa pamamagitan din mismo ng isa yung programa na tinatawag na Alcansya Program. Actually, Audrey, itong ating mga farmers and fishermen, ano din sila covered? Kasi 1995, talagang pinatupad na natin yung coverage for them. So, talagang halos lahat, all-encompassing, mga Filipino citizens, talagang covered na. So, yun nga ang ating basic requirement no, na at least kumikita ng 1,000 pesos. Kaya lang sa panahon ngayon, wala nang kumikita ng 1,000 pesos. So, we just peg yung ating monthly salary credit doon sa 3,000 na 330 per month yung kanilang babayaran. Kasi kahit nga mga katulong, talagang malaki na rin yung sinusweldo. Okay, ang tanong ko lang po dito, no? Yung mga hindi pa miyembro, para mahikayat sila, ano po ba yung mga benepisyong naghihintay pag naging miyembro ka ng SSS? Actually, malaking tulong talaga sa ating mga miyembro yung magkaroon ng mga sickness, maternity, disability, retirement, death at saka funeral benefits. So, basically, ito yung mga short and long-term benefits na maaari nilang ma-avail. At hindi lang yon, pwede rin silang makakuha ng mga loan privileges. So, ito yung salary loan, yung educational assistance program, at syempre, yung mga housing loans, pwede din silang ma-qualify. So, yung mga malalaki namang employers, they can qualify for the business loans, yung business and social development loans. Kung halimbawa meron silang mga ospital, mga resort na na pinapatakbo o mga schools, so maari din silang makahiram sa amin. So basically halos lahat covered namin. Alam niyo po, may mga kwento nung after ko ng college na may mga kaklase ako na hindi nagpo-proseso ng kanilang SSS dahil kinatatamaran. Sayang, wag po nating hayaan na hindi tayo maging miyembro ng SSS dahil sayang yung mga benepisyo na maaaring makuha ninyo. Gayun pa man po, doon naman po sa mga empleyado, paano po yung contribution nila at meron din po bang parte dito yung mga employer? Ang ating contribution rate is 11%. So, generally, yung ating hatian dyan ay yung sa employer kasi, china-charge natin sila for 7.37%. Sa naman, employees, yung 3.63%. So, ganito, bigyan kita ng halimbawa. Kung nasa maximum monthly salary credit ka na 1,700 plus, so ang babayaran ng isang employee o deduction niya per month is 581.30. Regarding naman doon sa employer, 1,208 point something ngayon yung babayaran. Kasi Audrey, kasama dito yung 30 pesos na employees compensation na contribution. So, yun nga, generally, pag talagang ikaw ay nagtatrabaho, meron ka ding add-on na benefit. Yung bang employees compensation benefit na pag halimbawa, nagkasakit ka, na-aksidente o namatay during work hours, babayaran ka din ng SSS. Pero we take into consideration din na itong 30 pesos na contribution na binabawas from the employer ay mula lamang sa monthly salary credit na 15,000 and up. Yung the rest doon is 10 pesos yung ating sa deduction sa employer. Well, kung empleyado ka at automatiko nang nababawas sa yung payslip o sa yung sweldo, yung salary deduction na halos hindi mo na siya mararamdaman. Pero gayon pa man, iba naman ang proseso po pagdating dun sa mga self-employed, dun sa mga tinatawag na talents, mga OFWs, dahil sila mismo yung personal na dapat mag-contribute. Paano po yung contribution nila, yung computation at yung proseso po? Basically, ang pagbabatayan natin dyan is yung the monthly earning, no? At saka, yun yung para sa self-employed. Ngayon sa voluntary naman kasi hindi tayo ganun ka-strict. Except for the OFW na they have to pay 550 pesos per month. Talagang yan ang minimum na requirement. Pero generally, doon sa mga voluntary member, ayun na yung sa capacity nila.
to pay kung magkano yung kanilang kaya for the monthly contributions na mai-contribute sa SSS. At saka yun nga, marami tayong payment channels. So, di ba, unlike doon sa ating mga salaried employees, na sila ay automatic deduction from the payroll, ito ay meron silang mga payment channels na maaring bayaran. Una-muna dito yung over-the-counter payments na tinatanggap natin sa ating mga SSS tellering offices. And pangalawa din, yun sa ating mga accredited banks. Pwede na rin dyan. At saka syempre yung ating auto-debit na kung saan meron tayong mga bangko na partners dyan. Okay, napakadali na ang komunikasyon o pakikipag-ugnayan ngayon sa SSS. Meron kayong hotline, meron kayong Facebook, meron din kami sa sa YouTube. Yung cellphone, mga how-tos, pwede nang gamitin. So makipag-ugnayan po kung sa iba pang mga katanungan. Pero doon sa mga libo-libo natin ng mga fresh graduates na nakatakda ng magtrabaho o yung mga naghahanap na ng trabaho, muli po pakihikayat sila na magpamiyembro na ng SSS. Yes po, doon sa ating pong mga bagong graduates, ang SSS po ay patuloy na nagbibigay din ng serbisyo sa mga schools at mga universities kasi kami po ay pumupunta rin dyan para mag-issue ng SSS number. Ngayon, kung kayo po ay pag-graduate na at meron pong interest na mag-empleyo sa pribadong sektor, ay kayo po ay mag-apply na sa SSS. So, punuan lamang po yung SSS Form E1, yung Personal Data Record Form, at saka i-prepare nyo po o i-attach po yung inyo pong mga documents like the birth certificate, baptismal, or kaya passport or driver's license. Basta hindi ito expired, current yon. So, tatanggapin po namin. So, talagang madali nang mag-enroll. And at the same time, pwede na rin po sa aming website yung online issuance ng SSS number. So, mag-enroll lamang po www.sss.gov.ph. Okay, maraming salamat po sa walang kapaguran na pagpapaalala ni Ma'am Cecil sa ating mga kababayan na magpamiyembro na ng SSS para makuha nyo rin yung tamang benepisyo para sa inyo. Maraming salamat po ating nakapanayam ngayong umaga si Ma'am Cecil Mercado, ang Social Security Officer 4 ng Media Affairs Department ng Social Security System.